Pinag-utos ng korte sa Quezon City na ilipat sa Quezon City Jail sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa-akusado ngayong araw. Sa gitna po yan ang kinakaharap nilang kasong child at sexual abuse. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano nang mangyayari? Tuloy ba itong paglipat ng kulungan kina Pastor Kibuloy? Ruth, hindi yan natuloy at mananatili pa rin muna sa ngayon sa PNP Custodial Center sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa niyang kapwa-akusado. Sa kabila nga yan na naging utos ng Quezon City Regional Trial Court na ilipat sila sa New Quezon City Jail. Paliwanag ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo, naglabas din kasi ng utos ang Pasig RTC na panatilihin ang kustodiya ni Kibuloy sa mga pulis. Non-bailable daw kasi ang kaso nilang qualified human trafficking na nakasampa roon. Bukod pa rito, nahaharap din sila sa kasong child at sexual abuse sa korte sa Quezon City. Ayon kay Fajardo, nakatakdang maghain ng komento ang PNP para maipaalam sa QCRTC ang tungkol sa utos naman ng korte sa Pasig. Nakatakda naman sa September 13, araw ng Biyernes, ang arraignment sa kaso nila. Sa pamamagitan ng video conferencing ang sa korte sa Quezon City, habang kailangan naman nilang humarap ng personal sa Pasig. Aayusin pa raw ng mga pulis ang schedule dahil parehas ang araw at oras ng dalawang arraignment. Siniguro naman ni Fajardo na sina Kibuloy nga yung iniharap nila sa press con ng PNP. Hiling daw ng kampo ni Kibuloy na huwag ipakita ang kanilang mga muka. Sinagot din ng mga pulis ang tungkol sa isa pang hiling ng kampo ng pastor na ilipat sila sa kustodiya ng militar o isailalim sa house arrest. Bagamat karapatan nila ito, kaya naman daw bantayan ng PNP ang mga akusado. Malapit lang din daw ang PNP General Hospital sakaling kailanganin. Narito ang pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. We don't expect any movement today because nga po magpa-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yun. We don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since bailable naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So yun po yung iniiwasan natin na ma-release po. Ruth, nang tanongin naman kung kumusta sina Pastor Kibuloy at iba pa niya mga kapwa-akusado sa pananatili nga nila sa custodial center, nag-a-adjust daw sila sa bagong environment lalo't medyo mainit pero nakapagpahinga at nakakain naman daw itong 5. Sa katunayan, kaninang ang almusal, corned beef, nilagang itlog, kanin at kape ang kanilang kinain. Ruth. Bon, kamustahin ko na lang din yung parang overall security dyan sa Camp Crame dahil nga medyo ang mga high profile na mga prisoners yung nandyan. Ano? Halimbawa, yan din sila Kibuloy, pinapayagan bang may dumalaw sa kanila? Oo, actually allowed naman na magkaroon ng dalaw, Ruth, no, dito sa mga sa 5 na isailalim nga dito sa PNP Custodial Center kabilang na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang pinapayagan ay mga lawyers at mga kapamilya or kaanak nila, no? At ito ay limited lamang mula Martes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So far, ang mga dumadalo pa lang dito kina Pastor Apollo Kibuloy ay mga abogado pa lamang as of the record ng PNP, Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.